Hey guys, welcome to the live episode. And join us as we delve into unfolding stories. So, my name is Lorraine. My name is Gabe. My name is Eman. So, kami yung host niyo for today's podcast. So, kakamustahin ko lang sila kasi they all know nakakatapos lang ng taon. So, kamusta naman kayo? Masaya naman this year since 2024 na. And grabe nga naman, ang bilis talaga ng taon. Kasi parang last year ba yun? Matik last year. Yeah. Parang pasukan pa lang and kumikit lang kami. Finals talaga. Totoo. Ako naman, masaya naman kasi sino ba naman ang hindi magiging masaya sa mga Christmas break, New Year break, ganyan. Pero eto, sa ngayon, pasukan na, kinakabahan na uli. Pero bagong lahat, gusto ko muna kayo kamustahin. Kayo, mga viewers, kamusta naman yung mga taon niya? Hi guys. So, meron kami viewers sa likod. So, here. Kamusta ba kayo, Dance? Okay lang daw. Guys, okay lang daw sila kasi puro tapos na sila sa design. Naon. Oo nga, di rin may iwasan ng pressure. Siyempre, madami rin kinds of pressure. Meron ding mga pressure sa buhay, pressure sa finances, sa love life, sa akad, marami pang iba. At siyempre, since ang topic natin ay peer pressure, let's dive in kung ano ba talaga ang meaning ng peer pressure. So, yun. So, according to dictionary, ang peer pressure is influenced by one's peers, social pressure, group pressure, peer influence, social influence. O tama, ang peer pressure is pag na-influencehan ka ng mga tao sa paligid mo, since peer means mga kasamahan, diba? So peer pressure means na-influencehan ka ng mga kasamahan mo na gawin ang bagay na it felt heavy. When I say heavy, siguro sa mga responsibilities or sa mga bagay na labag sa kalooban mo. So, ayun. Ikaw ba, Lorraine? So, we might also feel pressure to do something just because others are doing it. So, minsan napipilitan tayo gawin yung ibang bagay kasi yun yung nakikita natin sa paligid natin. So, it depends pa rin talaga sa paligid natin. So, it also depends sa'yo din kung gusto mo ba sumabay sa kanila or what. So, siguro, pagdating sa peer pressure is kanya-kanya rin tayong pag-handle dan. So, yun guys, kayo ba? Paano nyo nasasabing meron ng peer pressure na kayong nararamdaman? Or paano nyo nasasabing nape-pressure na kayo sa isang bagay? For me, nape-pressure ako pag may ginagawang friends ko na hindi ko naman gusto. And madalas nasasabihan rin ako na, ang KG mo naman, minsan nalang ginagawa rin namin ito, ba't ayaw mo? So, dun pa lang nape-pressure na ako since ayaw ko naman yung ginagawa nila. Pero since na-influence nila ako, nagagawa ko siya na labag sa kalooban ko. And also sa financial, singit ko lang. Kasi, merong talagang circle of friends na talagang may mga mapera. And then may someone na work hard para magkaroon siya ng allowance. So, if magyaya siya lumabas, minsan di siya nasama, ganun. And nasasabihan siya ng KJ. And di nila naiintindihan minsan yun. It's because, yun nga, sinabi ko nga kanina, nasa wrong circle of friends. Which is sila, kung sila sa tingin nila, kaya nila, afford nila yung gantong bagay, yung ganto. And then yung isa nilang friend is, hindi naman afford, pero gustong-gusto niya sumama. Pero yun nga, financial problem, so priorities. Hindi lang naman sa mga ginagawa yan. And also sa financial, singit na rin natin yan. Kasi, isa yun sa peer pressure. And also sa social. Yan. Which is minsan napipilitan yung parents natin, yung families natin na bilhin yung ganto, ganyan para lang mapagbigyan ka sa gusto mo. Kasi nga, parang pinipilit mo na rin sila. So, involved na rin yung family. Siyempre, ang peer pressure, hindi lang yan may negatibong epekto, kundi may positibong epekto rin to sa atin. At ang mabibigay kong example, siguro focus tayo sa academics. So, pagdating sa academics, ang positive
ng dinudulot ng peer pressure is nakakapagbuo siya ng dynamic of a healthy competition, nakakapagbigay rin siya ng motivation, at nakakapagbigay rin siya ng mga positive behavior traits sa buong grupo. Kasi syempre, pag negative, kabaliktaran lahat ng sinabi ni Gabe, which is, kung may academic competition, syempre minsan may magda-down din sa'yo. So, parang mapipilitan kang gawin yung bagay na ginagawa nila, which is negative na. So, kayo ba guys, nakaranas na ba kayo ng peer pressure? For me, yes, kasi dati yung mga kaibigan ko dati, pinipilit nila akong mag-inom ng alam nating bawal, which is alak. Pag di naman ako makatanggi kasi grupo sila, tapos sila sasabihin nila, ganyan ka na, nangiiwan ka na, parang ganun ba, yung mga ganun bagay, sasabihin nila. Pero syempre tayo, bilang sinasabi nila yon, mape-pressure tayo. Wag ganyan, mape-pressure tayo. Kasi parang iniisip natin parang pinagkakaisan tayo, ganun. Kaya yun, hindi tayo makakatanggi. Yun lang. O ikaw, Gabe? Ako naman, ramdam ko na yung peer pressure ngayon sa paggawa ng podcast. Uy, Ma'am Jan, Jari. So, naramdaman ko na yung pressure, siyempre. So, una pa lang, first time namin mag-podcast. And natatakot rin kami magkaroon ng mga errors. Pero, siyempre, bukod sa mga errors, dahan-dahan din namin nahasa kung paano pagandahin or kung ano talaga yung field ng pagpo-podcast, and magandang experience na rin to. So yung peer pressure ay malaking tulong na rin, at nalaman ko rin at natutunan ko rin sa peer pressure na ang peer pressure is sinasabi nito na hindi mo kayang gawin. Ang sinasabi nito is kaya mong gawin pero nasa comfort zone ka pa lang. So once na makaalis ka na, wala na siyang, hindi na siya nakaka-pressure. So, pasok siya sa positive, di ba? Yes. So, yun yung isa sa mga positive side ng peer pressure. Like, peer pressure is when someone's peers encourage them to do something positive or push them to grow in a beneficial way. So, yun, sa akin, positive, minsan yung peer pressure kasi lalo na't nasa org ako, na pipilitan akong gawin yung mga bagay na takot ako before. So, sa ganung bagay, lalo na nakikita ko yung mga kaibigan ko and friends ko na, kaibigan ko na pumapasok sila sa org. So, for me, gusto ko rin itry. So, kahit medyo nakakatakot siya, some point, pero andun na rin ako sa gusto kong ma-achieve yung isang bagay. So, peer pressure siya pero in a positive way. So, nakaka-help siya sa akin para mag-boost yung confidence ko to do such things na hindi ko naman nagagawa before. So, in a negative way naman, yun nga, sometimes di naman makaka-encounter talaga tayo ng wrong circle of friends. So, sa ganun, may mga bagay talaga na nakaka-distract sa atin and also bad influence talaga. So, it depends pa rin sa'yo kung paano ka kakawala sa kanila. And also, paano mo i-handle yung situation na meron ka that time. And, yun, paano mo malalampasan yung peer pressure na yun. Kasi, if hindi mo siya magagawa na gandang paraan, pwede ito maka-affect sa'yo sa lahat. Like health, mental mo, and also sa academic performance. So yun lang, it depends pa rin naman sa tao kung paano nila i-handle ang peer pressure. So yun. So lahat rin pala tayo nakakaranas ng peer pressure. Hindi lang tayo. At syempre, yung iba rin sa atin. At meron kaming video na inilaan para malaman natin kung ano pa yung mga iba't ibang uri ng pressure at iba't ibang students nakakaranas ng peer pressure here sa school natin. So yun guys, papanoorin namin yung video which is na-record nila earlier bago tong interview. So nag-interview sila ng some students from higher year to lower year. Tama ba? So yun. Does peer pressure dictate your college story? Yes. How po? May scenario po ba kayo na experience? Kasi yung deadline, tapos wala pang nagagawa. Talagang nakaka-pressure, lalo na pagka tinatanong ka ng mga
Sa akin na lang. Saan lang? Malapit na yung deadline tapos wala pa masyadong nagagawa. For me naman, hindi naman. Bakit ka magpapa-apekto sila kung kaya mo gumawa ng sarili? Yes. Kapag niyayaya ako lumabas, papasama ako tapos napapagastos na rin ako. The simple answer is yes. Ang recent college experience ko was a total pressured because of a culture shock sa mga nangyari, because senior high school or high school is totally big different when it comes to college. So yun, more on problem nila is academic. So nape-pressure sila. Explain ko lang yung napanood namin. Yung nape-pressure sila because nakikita nila sa mga klase nila na yung iba is may gawa na and then yung iba is wala. So sila, nape-pressure sila na may gawa na yung kasama nila while sila is mag-start pa lang. So yun yung one of experience ko din na pumapasok din sa akin yung peer pressure. So parang more on pressure talaga pagdating sa ACADS. Lalo na may nahabol kang deadline and also magsasabay-sabay pa yung mga deadlines. Although may problems din naman is cramming also. So parang depende pa rin talaga sa'yo kung paano mo i-handle yung situation and paano mo may iwasan yung peer pressure pagdating sa mga ganong bagay. And about naman sa mga lower year, based on their experience about peer pressure is na culture shock sila sa F2F kasi we all know naman na iba talaga yung sistema ng senior high school to college. So yun, dama ko rin naman siya nung first year ako, lower year ako. Pero na-handle ko naman siya that time. So yun lang. Ang pinaka nakakot ng attention ko is yung mga ibang years na nape-pressure nga nila regarding sa environment na nalakihan nila and sa mga types of situation na sanay sila. So may nakabanggit nga na nakaka-pressure daw since iba nga yung sa senior high school pagdating ng college, and dun sa part na yon is present ang pressure since bago pa nga lang siya dun sa type of situation, and ayun. So yun, moving forward sa mga root causes, which is yung mga nagiging dahilan ng peer pressure. Isa doon is yung influence and expectation and impact of academic stress. So kayo ba guys, paano nyo explain yun, yung influence and expectations? Paano siya pumapasok sa peer pressure? So, pumapasok ito sa peer pressure dahil let's say na sa'yo nakataya lahat. For example, may recitation, tapos ikaw ang tinawag ng teacher. Tapos sinabi ng teacher sa inyo na pag nasagot mo to, exempted na lahat. Pag hindi, baksak. So, bali, lahat ng pressure is nakapatol sa'yo and mararamdaman mo yun. So, ayun yung settings kung saan mo mararamdaman yung peer pressure. And nagiging root siya kasi ang dami nag-e-expect sa'yo na gawin mo kung ano yung nararapat at yung best. So, kayo ba, ano yung mabibigay nyo solutions or coping strategies para maiwasan yung peer pressure or para mabawasan, kahit mabawasan lang or maiwasan, something like that? For me, be independent, maglakad ka sa sarili mong paa, huwag kang umasa sa iba. Yan lang. Tama. Sangayon ako dun kay Emma na focus ka lang dun sa alam mo kung ano yung gusto mo at kung ano na alam mo yung tama na gawin. And syempre, importante rin na i-communicate mo yung boundaries mo sa ibang tao, kung ano yung gusto mo at kung ano yung mga ayaw mo. At syempre, maganda rin na i-surround mo yung sarili mo sa mga supportive friends na nakakapagbigay sa inyo ng magagandang decision sa bukas.
circle friends ka talaga na parang sobrang tagal mo ng friend, isa pa pala yun. May ganun kasing scenario, like yung mga common friend mo or old friend mo before is hindi naman talaga ganun before. Parang nadala na lang din sila sa ikot. Kasi once na kinulong mo yung sarili mo sa isang circle of friends, wala ka ng sariling desisyon eh. Like magde-depends ka sa kanila. Like nandun lahat ng gagawin mo, nakadepende sa kanila. So, if kaya mo sila i-cut, then if kinausap mo sila and then hindi pa rin sila nagtatry na intindihin ka at some point, and then cut mo na sila. So yun guys, parang na-discuss naman namin lahat ng point sa peer pressure. So yun guys, thank you sa pakikinig sa amin, and also sana may matutunan kayo about peer pressure. So yun, sana nakatulong kami sa inyo, and also sana nag-enjoy kayo sa podcast namin. So yun lang guys, thank you. Salamat sa lahat. Paalam, Nen.